Ang pinagbabasihan po natin ay kung meron pong hold departure order or warrant of arrest that was issued against him mula po sa mga korte. Sa ngayon po, wala pa po tayong nakukuha na HDO or warrant of arrest na sa pangalan niya, na nakasulat po under his name. Sa ngayon po, meron siyang Immigration Lookout Bulletin, but the Immigration Lookout Bulletin po is not a hold departure order. It's not a warrant of arrest. Ang Immigration Lookout Bulletin po, by its name, ang ibig sabihin po is for immigration officers to check and double-check kung meron pong freshly issued warrant or hold departure order against him. Kung wala po na freshly issued orders against him, then he may be allowed to depart po, but subject to the monitoring of his travel. Ayun, so malinaw po yan. Pwede siyang makalabas ng Pilipinas, pero minomonitor, kaya na-monitor na hindi siya nakalusot from Japan papuntang US. Yes po, may mga nakuha po tayo ng intelligence information ng kanyang mga movement sa ibang bansa, and continuously po may mga natatanggap tayo na sightings po sa kanya. Pero ngayon, ma'am, so far, located na ba ng immigration kung nasaan si Attorney Harry? Kasi parang kahit na sabihin mong walang hold departure order, syempre ang impression ng marami, bakit nagtatago? Meron po tayong intelligence information dun sa whereabouts niya at doon po sa movement niya sa paligid. Siguro I'm not lang at liberty to share it with the public, pero meron po tayong leads as to where he is and what he has been doing. Nakabalik na po ba siya sa Pilipinas? In general lang, nandito ba siya o nasa labas pa rin po siya ng bansa? Actually, as per record po ng immigration, wala po siyang recent travel out of the country. But yun nga po, may mga nakuha tayong intelligence information na mukhang legally he was able to leave the country without going through the formal immigration processes. So mukhang may ibang dinaanan po ito. And wala pa pong indication na nakabalik na po siya ng Pilipinas. Pero sabi niyo po legal ang paglabas niya. Legal pa rin ang paglabas niya. Kung ang pag-uusapan po natin ay yung travel, despite not having a warrant of arrest or a hold departure order, maaaring may makita pa rin tayo dun sa illegal na paglabas ng bansa. Although yun nga po, walang specific laws saying na bawal ang illegal na paglabas ng bansa. There might be some other laws na na-violate po kung illegal na lumabas ng Pilipinas. Maaaring merong falsification ng public documents and something related to that. At yun po makikita natin once we get hold of his travel documents. Considered po ba si Attorney Harry Roque as a fugitive or pugante? May ganun po bang report na sinubmit sa inyo na ito na yung status niya? Sa ngayon po, since we're an implementing agency, wala pa po kaming natatanggap na ganun po tagging him as a fugitive. But as a proactive measure, of course, we still monitor his travel since he's part of the Immigration Lookout Bulletin. But what are the chances po na maharap din siya sa kaso considering na sabi nyo nga po, hindi naman siya nakalabas doon sa proper na proseso no? Baka nag-backdoor. So ano po yung posible? It's very possible po lalo kung mayroong mga falsification na ginawa para makapag illegally travel outside the country. There might have been mga ibang illegal activities na ginawa po na may mga tumulong sa kanya, kaya po siya nakaalis ng bansa. Kaya maaari siyang kasuhan doon po sa mga posibleng violations na yon. But yun nga po, one thing that we noticed at nakita po natin because of this incident is sa batas natin, walang specific law addressing the illegal departure of Filipinos. Sorry, linawin ko lang ma'am, no? Alam nyo kung anong general area saan si Attorney Harry Roque ngayon or you know exactly kung saan po siya ngayon? Meron po tayong general information doon sa kanyang whereabouts and movements, but siguro hindi lang po muna natin ma-share sa publiko. Pero pag ganito, ma'am, na wala naman siyang hold departure order, pwede naman siyang makalabas talaga ng ibang bansa,
Pero kung yung tinutukoy po ninyo na area ay nasa labas ng Pilipinas, so ibig sabihin, we cannot force him to come back. Sa ngayon po, yes, since wala pong mga Interpol notice, wala pong warrant of arrest. But siguro kung meron pong ilabas ang ating mga korte na warrant of arrest laban sa kanya, maaari po natin yung ipadala sa Interpol upang matulungan po tayo to effect the arrest against him.